Bayan, libo-libo na ang naitatalang bumisita sa Manila South Cemetery. Hanggang sa mga oras na ito, ayon sa pamunuan ng sementeryo. Ang live na sitwasyon ngayon doon sa sentro ng balita ni Denise Osorio. Live, Denise. Clazel, Todos Los Santos na ngayong araw at todo na rin ang pagdagsa ng ating mga kababayan dito sa Manila South Cemetery. As of 1 p.m., nasa 48,190 na ang pumapasok dito sa loob ng sementeryo at nasa 34,950 ang kasalukuyang nasa loob pa rin. Isang puntod naman ang hindi mahanap ng isang pamilya. Ayon kay Kermin Valdez, sadyang nauna na raw sila ng kanyang anak na pumunta dito sa Manila South Cemetery para humingi ng tulong sa admin office dahil noong nakaraan pa nila hindi mahanap ang puntod ng kanyang kapatid. Meron na po bang grave finder dati na nakakatulong po sa inyo or wala pa po? Wala pa po, wala, ngayon lang. Ay, sige po, sir. Mahigit 3 taon nang hindi nakakapunta ng sementeryo at hindi na rin nila mahanap ang pinaglibingan ng kanyang kapatid. Dagdag pa niya, nagtirik na lang sila ng kandila sa kalsada ng block ng lote ng kanyang kapatid. Marami na siyang mga talahi, mga puno. Tsaka nakabaon kasi sa lupa eh. Kaya hindi na rin namin siya ma-check. Ayon sa mga opisyal ng Manila South Cemetery, tuloy-tuloy ang kanilang pag-update ng listahan sa puntod finder, lalo na't may kabaguhan pa ito. Inaasahan ni Kermin na mahahanap na ang puntod ng kanyang kapatid dahil mayroon ng digital grave finder. Sana makatulong nga sa amin dahil ilang taon na rin namin hinahanap eh. Hindi pa hanggang ngayon, hindi pa namin makita. Kaya sana makita na ngayon. Samantala, kasalukuyang may kaluwagan pa ang Manila South Cemetery. Nakakapaglakad-lakad pa ang karamihan at hindi pa masikip sa mga daan. Pero inaasahang aabot sa kalahating milyon ang bibisita ngayong araw. Handa ang mga first responders at emergency medical services personnel para tumulong sa kahit na anong sitwasyon, lalo na't pabago-bago ang panahon. Karamihan ng nagpapa-BP monitoring ay mga matatanda dahil maalinsangan ang panahon. Samantala, isang individual na nahilo at nagsusuka ang inihatid ng Bureau of Fire Protection sa kanyang bahay, habang 4 naman ang for monitoring ng San Andres Medical Team dahil sa hypertension, difficulty of breathing, hyperglycemia at ankle sprain. Clay, kailangan nating ipaalala sa ating mga kababayan na huwag nang magdala ng mga matatalim na bagay o mga bladed items tulad ng kutsilyo at saka ng panlinis ng nicho. Kasama na rin ang mga gunting dahil kukumpiskahin lang ito at hindi na siya ibabalik. Pati na rin ang mga lighter, iwan na rin yan dahil nasa 438 lighters na ang nakukumpiska ng ating kapulisan. At maging healthy muna tayo sa loob ng sementeryo dahil 433 pieces of cigarettes na rin ang nakukuha nila. Mula rito sa Manila South Cemetery, balik sa'yo, Clazel. Maraming salamat, Denise Osorio.